Isang mapagpalang umaga po. Maraming salamat sa ating Panginoon para sa araw at oras na binigay sa atin para sa ating pagbubulay-bulay. Narito po tayong muli sa ating Raw Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Simulan natin ang araw sa pagbubulay na makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang ating pong topic sa umagang to ay may pamagat na fleshly emotions. Samahan niyo po ako, basahin natin ang ating pagbabatayan ng talata sa Biblia. Ito po ay makikita sa Galatia chapter 5 verses 19 to 20. Sa magandang balita, Biblia. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi. Patnubayan ng Panginoon ng pagkabasa ng kanyang banal na salita. Sa sulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Galacia, sinikap niyang ipaunawa sa kanila na may labanang nararanasan sa kalooban ng lahat ng mga na kay Kristo. Ang labanang ito ay sa pagitan ng laman, ang makasalanang likas ng tao,
at ng banal na espiritu na nananahan sa mga Kristiyano. 3 puntos po ang aking ibabahagi tungkol sa bagay na ito. Unang puntos po, ang fleshly emotions are toxic and poisonous. Ang emosyong makalaman ay tila lasong sumisira sa buhay ng isang tao na maghahatid sa kanya sa kaguluhan, kawalang kapayapaan at kamatayan. Ito ang pinakamababang uri ng emosyon sapagkat ang laman ay mahina. May kinalaman ito sa sexual desires gaya ng pangangalunya, kahalayan, karimari-marim na pamumuhay. Acts of religiosity gaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Negative interpersonal relationships gaya ng pagkapuot, pagkagalit, paninubugho, pagkakampi-kampi at pagkainggit na sumisira sa sarili at pakikipagkapwa. Shallow forms of self-gratification gaya ng paglalasing at kawalang taros na pagsasaya. Ikalawang puntos po, fleshly emotions are not acceptable to God's kingdom. Sapagkat sa laman, ang anumang emosyong makalaman ay hindi katanggap-tanggap sa kaharian ng Diyos. Gaya na isang bulok na kamatis, ang mga nagtataglay ng fleshly emotions ay maaaring makakawa sa iba. Ikatlong puntos po, the Holy Spirit is at war against fleshly emotions. Kung hindi kikilalanin ng isang tao ang pagkilos ng banal na espiritu, sa tuwing makakaranas ng fleshly emotion, malulubog siya sa kasalanang patungo sa kaguluhan at kamatayan. Payo po ni Pablo sa Galatia chapter 5 verses 16 to 17. Sinasabi ko sa inyo, ang espiritu ang gawin niyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng espiritu. At ang kalooban ng espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi nyo magagawa ang nais ninyong gawin. Pero mayroon po magandang balita. Ang Panginoon ang nagbigay ng susi kung paano natin ma-overcome ang fleshly emotions na nabanggit sa itaas. At ito ay matatagpuan sa mga simple verses. Sa James chapter 4 verses 7 to 8, kaya nga pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin niyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. Araw-araw ang labanan, ngunit ang Espiritu ang magtatagumpay laban sa makasalanang pita ng ating laman. Alin ang nagwagi sa buhay mo? Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob nyo sa umagang ito upang kami ay makapagbahagi at makapagpuri sa iyong mga salita. Maraming salamat po sa bawat isa na nakasama namin ngayong umaga. Dalangin po namin na ingatan niyo po kami sa maghapon, nalalakaran at gabayan niyo po ang bawat isa na magsisipasok sa kanilang mga trabaho at mga bata na magsisipag-aral. Dalangin rin po namin ang aming mga kapatiran na may karamdaman. Ipuin niyo po ang kanilang sakit, Panginoon, at bigyan ng kagalingan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong pagsama sa akin sa umagang to. A friendly reminder po sa bawat isa sa atin. Be Christ-like in our workplace today. To God be the glory. Hanggang sa muli nating pagbubulay. Humayo at maglingkod. Thank you. God bless.